po ito, ang topic po natin ay, ang Diyos ay tapat. Amen. Sabihin mo nga sa iyo katabi, ang Diyos ay tapat. Alam niyo po, sabi ko nga dito sa mundo, kung minsan, madami pong nagsabi na sila daw po ay tapat. Subalit hindi naman po talaga totoo tapat. At kung minsan nga, yung kaibigan ko, iniiwanan ka din yan, di ba? Hindi po siya nagiging tapat. Maging yung naging asawa ko, kung minsan, hindi naman po siya 100 na tapat. Di ba? Kasi tao po yan na nagkakamali at kung minsan nakakagawa ng pagkakasala. Subalit, isa lamang po yung tanging tapat. Walang iba kundi po yung Diyos. Amen? Ang topic nga po natin ay, ang Diyos ay tapat. So, basahin po natin yung kanyang talata na sinulat po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2, verse 13. Ang sabi po dyan sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Sabi niya dito, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin. So sa buhay po natin, ang Diyos po ay tapat, magpakailan-kailan paman. Amen! Bagamat tayo po bilang mga tao, kung minsan ay hindi tapat. Kasi yun po yung kahinaan po ng tao. Kung minsan, nagiging tapat, kung minsan, hindi po siya nagiging tapat. Bagamat tayo po ay hindi tapat, subalit ang Diyos, mananatili po siyang tapat. At saan po siya tapat? Una, sa kanyang mga salita. Ang sabi po dyan, yung talata na ating binabasa, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Sa Bilang 23 verse 19, binanggit po dito ng talata, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Ang sabi dito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ay simple at maliwanag. Amen. Sabi po dito, ang salita ng Diyos ay simple at maliwanag. Kaya lang po ito, hindi po siya nagiging simple kung di ka naniniwala at hindi ka nananampalataya. Subalit kung naniniwala ka at nananampalataya ka, ang salita ng Diyos ay simple at maliwanag. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay kanyang ginagawa. At kapag ipinangako niya, ito po ay kanyang pinutupad. Kaya napakahalaga na sa buhay po natin, maniwala po tayo at manampalataya po tayo sa salita po ng Diyos. Kaya nasulat po yung Bible upang maging gabay natin at maintindihan po natin yung salita ng Diyos at maunawaan po natin kung paano pa po tayo pagpapalain pa ng Diyos. Yung nga pong kabisado nating talata, yung Mark 13. Ang sabi po doon, Mark 13:31, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailan paman. Sabi niya, mananatili magpakailan paman. Alam niyo po, ganun po yung salita ng Diyos. Hindi po kagaya po ng salita po ng tao, di ba? Ngayon po, malapit na naman po yung eleksyon. Madaming pangako na napapako, di ba? Sinabi ko na ba gagawin ko pa ba? Yun po yung ibang tao, di ba? Subalit sabi nga yung Diyos, kapag sinabi po niya, 100% pwede mong panghawakan, pwede mo itong pagtiwalaan. Amen po ba daw, mga kapatid? Amen. Kasi kung minsan, ito yung struggle po natin. Dito tayo, kung minsan, nagkakaroon po ng, sabi ko nga, gagawin ko ba o hindi? Susundin ko ba o hindi? So, ang maganda lang po doon, sabi ko nga, maniwala ka. Manampalataya ka. Amen? Kasi sinabi po ng Diyos. Sa Bible, may mga halimbawa po na inilagay po dyan. Una, si Moises. Si Moises, nung pong siya ay kinausap po ng Diyos, talaga hindi po ganon kadali yung gagawin po ni Moises. Biyo po yung mga Israelita, mula po doon sa Egypt, dadalhin po niya doon sa lupang pangako. At yung sinabi po na yun ng Diyos ay totoo na magaganap at gaganapin po ito ng Diyos. Subalit sa buhay po ni Moises, napakabigat po noon. At napansin po natin, yung kwento po na yon, sabi nga, hindi po ganun kadali. Ang daming mga pagsubok na dinaanan po si Moises bago po niya mailabas sa Ehipto, yung bayan po ng Diyos.
At mula po doon sa kanilang paglalakbay, makita din po natin, gumawa po ng himala ang Diyos, di ba? Mula po doon sa dagat, hinabi po ng Diyos yung dagat. Upang makatawid lamang po yung bayan po ng Diyos sa pamamagitan po ni Moises. Upang makarating po sila doon sa sinabi ng Diyos na lupang pangako. At doon po sila nakatawid na po doon sa lupang, doon sa dagat, mapapansin po natin, mula po doon, hindi naman po sila naghahanap buhay. Ang Diyos ang nagsusupply ng mana, yung pagkasan ng pagkain. Yung, siguro, nung panahon natin, nung unang panahon, ito yung mga pandesal na malalaki. Alam niyo po ba yun? Yung mga naon ng mga tao. Yung pandesal po doon, malalaki. Hindi mo kaya ubusin. Eh ako yung pandesal. Pagka ginalan mo. Ganun po yung pandesal po doon, yung mana. Kaya kapag nakapulot ka ng isa, busog ka na. Sa buong maghapon. Eh yung iba talaga, gusto safety. Namunot, dalawa. Kaya lang, kinabawasan. Inuod na. Alam niyo po, sa loob ng, kasi ang sinabi po sa kanila ng Diyos, maglalakbay lamang po sila 40 days. Alam niyo, inahon po sila ng 40 years. Sa loob po ng 40 taon, hindi sila ginutom ng Diyos. Kaya lang yung iba namatay yun. Pero sinusuplayan po sila ng mana. Tapos, nung sumawa sa mana, pugo naman. Pero yung pugo, pumupunta sa kanila. Tapos, hindi ko lang kung nililit yun. So, ganun po kabuti yung Diyos sa buhay nila. Ganun po katapat yung Diyos sa buhay nila. Kaya lang, ang nakita ko po doon, lagi po silang nag-reklamo. Tayo po kaya? Hindi naman. Sabi niya pagdating sa bahay, alam na naman ulam. Bali na naman. Ano ba? Tuyo na lang. Hindi ko alam kung namana po natin yun. Di ba? May ulam na nga, nagkareklamo pa. Kaya si Moises, alam niyo po ba, ganun po kalaki yung kanyang pasensya. Yung pinapagtyaga niya yun, 40 taon. Subalit, ang gusto ko makita po natin dito, tapat po ang Diyos sa kanyang mga salita. Kapag sinabi niya ito ay kanyang ginagawa. Bagamat yung iba, hindi po sila nakapasok doon sa promised land kasi namatay na po sila. Yung iba po, nakatanaw naman po yung promised land bago sila namatay. Yung iba naman po, si Caleb sa si Joshua, sila po yung nakapasok doon sa promised land. So sa buhay po natin, tapat din po yung Diyos na nagsabi na lahat ng tao na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Magpatuloy lamang po tayo hanggang sa tayo po ay kuhanin po ng Diyos. Dapat po yung Diyos sa Kanyang salita at pangako. Kasi yung iba, kaya na po sila huminto. Hindi naman ay totoo. Kagaya po doon sa 1 Peter. Dahil sa tagal, nainip. Hindi na nagpatuloy. At ang malungkot po noon, lumamig. Kasi kung bakit po sila lumamig, hindi na po sila nananalangin. Hindi na po sila nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi na po sila dumadalo sa gawain ng Diyos. Kaya malalamig ka talaga. At ang malungkot nun, kapag nanlamig ka na, tatalikod ka na sa iyong buhay pananampalataya. Yun po yung simula. Na sabi nga, nagalilangan ka, tapos hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, hindi ka na dumadalo sa gawain ng Diyos, kaya mula doon, tatalikod ka. Kaya mahalaga sa buhay po natin, ilagay natin sa puso at isip natin, ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. Amen! Pagka nabasa mo sa Bible, paniwalaan mo yun. Sinabi ng Diyos yun. Kapag nabasa mo na hindi kita iiwan, hindi kita mababayaman, panghawakan po natin yun. Amen! Dahil nabasa mo na ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay, panghawakan po natin yun. Huwag po tayo magbabalisa, huwag po tayo mag-alala sa buhay po natin dahil tapat po yung Diyos sa kanyang mga salita. Maging sa buhay po ni Joseph, di ba? O alam niyo po yung kwento ni Joseph. Noong si Joseph ay binigyan ng kapahayagan ng Diyos, ang sabi sa kanya ng Diyos, magiging Prince of Egypt siya. Luluhod sa kanya yung kanyang mga magulang o saka po yung kanyang mga kapatid. Ang tanong doon, gano'n lamang ba kadali naganap yung sinabi ng Diyos kay Joseph? Hindi po. Ang dami po niyang dinaanang proseso ng kanyang buhay. Di ba? Una, nainggit po sa kanya yung kanyang mga kapatid. Pangalawa,
inihulog po siya sa balon. Pangatlo, ibinenta po siya sa mga taga-papuntang Ehipto. Pang-apat, nakulong po siya. At tapos, noong makalaya naman po siya, dahil maganda pong lalaki, nagkakas po sa kanya yung asawa po naman. So, ang dami po niyang dinaanang proseso bago naganap sa kanya yung sinabi sa kanya ng Diyos. So, bakit isang bagay yung napakaganda doon, naganap sa kanya yung sinabi sa kanya ng Diyos. Amen! Kaya sa buhay po natin, sa time na tayo po ay nananalangin at nangungusap po yung Diyos sa buhay natin, at sinabi po sa atin ng Diyos yun, panghawakan mo lang. Sa tamang panahon, ito ay tutupawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi ganun po katotoo yung Diyos sa kanyang mga salita. Hindi siya magsisinungaling. Kagaya po ng tao. Kapag sinabi niya, ito ay kanyang gagawin, kapag ipinangako niya, ito po ay kanyang tutupawin sa buhay natin. Kung bakit naging matibay, matatag sa pananampalataya yung unang mga mananampalataya ng Diyos? Kasi pinanghawakan po nila yung salita ng Diyos. Pinanghawakan po nila yung mga pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nasabi nga siya po yung ating dakilang manggagamo. Bagamat dumadaan ka ng mga pagkakasakit, ang kilin mo ng Diyos ang magpapagaling sa buhay mo. Bagamat gumagamit po siya ng mga doktor, di ba? Kung ikaw po ay dumating sa panahon ng pangangailangan, ang kilin mo ng Diyos ang magsusupply ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Kasi sinabi po ng Diyos yan. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala at manampanataya. Amen po ba doon? So yun po, maganda. Lagi mong ilagay sa puso mo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kaya habang binabasa mo yung Bible, talagang nandun po yung lalo kang binibigyan ng pag-asa, binibigyan ka ng lakas, binibigyan ka ng tatag upang magpatuloy ka sa iyong buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya sila Moises, sila Joseph, at yung iba pang mga lingkod na Diyos, ganun po sila naniwala at nanampalataya sa salita ng Diyos. Kaya wala naman po doon, sila'y iningatan, sila po ay ginabayan, sila po ay pinagpala po ng Diyos. Sila po mga buhay. Pangalawa, ang Diyos, sabi nga dito, ang Diyos ay tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen po ba doon? Lahat ng tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa ay dumadaan ng iba't ibang pagsubok. Iba't ibang pagsubok. Subalit ang Diyos, sabi niya, tapat ang Diyos sa kabila po ng mga pagsubok ng buhay. So isang talata na maganda na mababasa po natin dyan, sa 1 Corinthians, sabi po dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat, sabi po dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, sabi ng Bible sa unang talata, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung dumadaan ng ganyang pagsubok. Madami din pong mga taong dumaan sa ganyang pagsubok. Kaya sa buhay po natin, huwag kong isipin na ikaw lang. Amen po ba doon? At sabi ko nga, kung titignan ko yung kalagayan mo sa buhay, lalo na kapag ikaw po ay nakapunta sa hospital, so doon sa una, medyo maganda-ganda. Kapag napunta ka pa doon sa ICU, talagang masasabi mo, Lord, thank you. Kasi wala ka doon sa ICU. Pag nandun ka sa ICU, kapag nandun yung tao sa ICU, talagang 50-50. Kaya dahil ikaw wala po sa ICU, talagang pwede mo sabihin, salamat po. Amen po ba? Kasi kung minsan, kapag po yung tao dumadaan ng mga pagsubok, kala niya, hindi na siya mahal ng Diyos. So, lagi natin sinasabi, hindi lang ikaw yung dumadaan ng pagsubok. At sa buhay po ng tao, kanya-kanya lang yung pagsubok na dinadaanan po ng isang tao. Di ba? May kanya-kanya lamang po tayong pagsubok na dinadaanan. Subalit ang sabi ng Bible, tapat ang Diyos. Pakiyan mo.
Dapat ang Diyos, sa verse 4 na, sa verse. Yan. Dapat ang Diyos, sabi niya dito, at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin, yung pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin, ay kaya po natin. Amen! Sabihin ko nga sa iyong katabi, kaya mo yan, kapatid! Sabi niya, dapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya po natin. Yung mga pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin. Pero kapag sa isip mo hindi mo kaya, sasabihin mo agad, mamamatay na ako, mamamatay. Hindi ka pa naman nakacheck. Gusto mo, mamatay ka na. Yun. Pinapaunahan pa natin ang Diyos. Di ba? At alam niyo po, lagi po natin sinasabi, yung mga pagsubok na yan sa buhay natin, yan po ang nagsisilbing katatagan ng ating buhay pananampalataya. Doon mo masasabi na ang Diyos ay buhay. Sa kabila po ng mga pagsubok ng ating buhay. Sapagkat nasabi po dyan, pagdating ng pagsubok na yan, ano tayo? Nasabi po dyan, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang Diyos din po yung magbibigay sa iyo ng lakas. Amen! Kung ikaw po talaga, susuko ka. Hindi mo kaya upang magtagumpay sa mga pagsubok ng buhay. Subalit kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas, kaya po nating pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Amen! Kaya sasabihin mo na lang sa buhay mo, ganun lang pala, kala ko, napakabigat. Simple lang pala. Kasi bakit? Tinulungan po tayo ng Diyos. Sa Bible, makita natin yung mga halimbawa po dyan. Una, sabi ko nga, yung kasaysayan po ni Job, di ba? Yung kasaysayan po ni Job, napakaganda. Ang sabi po dyan, hindi po kasi sinama dyan, ang sabi po dito sa Job chapter 1 verse 10, inalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng awi-awian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. So, sabi nga dito, si Satanas, pinahintulutan ng Diyos na subukin po si Job. At ang sabi dito, huwag mo lamang siyang sasaktan. So, pwede mo alisin sa kanya yung lahat ng kanyang kayamanan. Huwag mo lang siyang sasaktan. So, pasilin natin, yung pagsubok ay pinahintulutan ng Diyos kay Job. At ang naganap, nawala pong lahat talaga. Yung mga anak niya, tinatangkilik po niya, nawala. Pero si Job, hindi siya nawala. Kasi nandun po yung, kasi alam po ng Diyos yung kapasidad po ni Job, na kaya po niyang pagtagumpayan yung mga pagsubok na yon sa kanya pong buhay. Kasi hindi naman po ipapahintulot ng Diyos yung isang pagsubok na hindi natin kaya. Kaya natin yun. Kaya ipinahintulot po sa atin ng Diyos. Kaya po ni Job, kaya ni Job, yung mawala yung lahat ng bagay, at sa kabila po ng lahat ng ito, sabi po ng Bible, siya po ay hindi nagsalita ng anuman laban sa Diyos. Hindi siya nagkasala. So, yun po yung una, na wala pong lahat. Yung pangalawa, yun po yung matindi. Ang kapahintulutan, ibinigay na lang po ng Diyos. Kaya lang, sabi niya, okay, pwede mo saktan yung katawan niya, huwag mo lang siyang papatayin. Kasi yung may hawak ng buhay, walang iba kundi yung Diyos. Amen! So, ano po yung kwento? Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. At
Di matindi. Tinatag ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi sa kanya ng asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpayin mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So, yun po'y matindi. Nagkasakit. Matinding sakit. Subalit sa kabila ng bagay na yun, hindi po siya nagkasala sa paningin po ng Diyos. At pagkatapos ng pagsubok sa buhay ni Job, ang sabi dito ng Bible, nung ipadalangin ni Job yung tatlong kaibigan, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Pagkatapos ng pagsubok na naganap po sa buhay ni Job, ang sabi ng Bible, dinoble ng Diyos yung kanyang kayamanan. Lahat ng nawala po kay Job, ibinalik po ito ng Diyos ng doble. Amen. Amen. So sa buhay po natin, pagkatapos ng pagsubok, nandyan po yung masaganang biyaya at pagpapala na ipagkakalob sa atin ng Diyos. Kaya yung pagsubok, bahagi lang ng buhay natin upang patuloy pa tayong lumago, lumalim, tumibay sa buhay pananampalataya at mula po doon, kalaki po nito yung masaganang biyaya at pagpapala na ipagkakalob sa atin ng Diyos. Kaya sabi ko nga, ang Diyos ay tapat sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. So sabi nga, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa ayon sa ikabubuti ng bawat isa na minamahal po ng Diyos. Amen! So yung mga pagsubok, may mga dahilan po yan. May mga layunin po yan sa buhay natin upang sa lalong ikabubuti at ikabubuti ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya si Apostol Santiago, sabi niya, yan ay nagpapatatag ng ating buhay pananampalataya. Si Apostol Pedro naman, ang sabi niya, dito po tayo dinadalisay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsubok sa ating po mga buhay. Diyan po dumadalisay yung ating pananampalataya. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba? Ang kapigatian ba, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan, ayon sa nasusulat. Dahil sa buong araw, kami pinapatay, tulad ng mga tupang kakatay lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natindihan kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, o mga pamanuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, dahil siya po ay lumalim sa buhay pananampalataya, sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen! Kaya kung may pagsubok man po tayong dinadaanan ngayon, bahagi lamang po yan ng ating buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Amen? At lagi natin ilalagay sa puso natin, tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot ang isang pagsubok na hindi natin kaya. At sa time ng pagsubok, siya din po yung magbibigay sa iyo ng lakas upang mapagtagumpayan po natin yung lahat ng pagsubok ng ating buhay. Amen? Tumayo lang tayo sa salita, pangako ng Diyos. Salamat dahil alam ko, pinatitibay mo lang ako, pinatatatag mo lang ako sa aking buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kasi bahagi po talaga yung pagsubok. Kaya maging masaya na lamang po tayo. Amen! Kapag tayo dumadaan ng pagsubok, kasi kung medyo sasamahan pa po natin ang hindi magandang mukha, baka agad po tayo dumanda. Ano po magandang sabihin sa inyo ng tao? Yung po ba ganito? Tingnan mo yung kahit tao ngayon. Para hindi siya dumadaan ng mga pagsubok ng buhay, lagi siya masaya. Hindi siya tumatanda. Di ba? Mas maganda yun. O sabihin sa iyo ng tao, yan mo yung kahit tao na yun.
Bata-bata pa yung kamukha ng matanda. Kasi lagi nang pinapasan yung mundo. Kung ba sinasabi mo, wala kang Diyos, di ba? Kaya, enjoy lamang po natin yung mga pagsubok ng buhay. Parang ano lamang po yan bagyo. Nakita niyo ba yung bagyo? Na sabi po nila, yung bagyo ay napakalakas, signal number 5. Lakas. Noong hindi pa dumadating yung bagyo, hindi alam ng tao kung anong gagawin. Ano kaya gagawin natin? Sa kaya tayo magbabakuit. Di ba? Uso ng bakuitan. Sa may bahay na matibay. O yung mga anak, yung mga halaman, yung ganyan. Tapos hindi ko napansin, tapos biglang humari na malakas. Malakas, tapos na. Tapos hinihintay mo yung bagyong malakas na sinasabi. Hindi mo alam. Dumana pa na. Masyado yung pag-aalala mo, pag-iintindi mo, tapos ganun lang pala. So sa buhay po natin, lalo na kung tayo pinananampalataya, nasasamahan po tayo ng Diyos, huwag po tayo dapat mabalisa. Amen? Yung bagyo, bahagi lang ng buhay natin yan. At manatili lamang po tayong maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos po ba ay tapat sa mga pangako niya sa buhay po ninyo? Alam niyo po, ito po yung nakita kong magandang talata na balikan po natin. Sabi dito sa Matthew 6:33. Ito po ay pamilyar, ngunit maganda natin kung magmuli-gulayan. Sabi niya dito, ngunit, higit sa lahat, sabi niya, higit sa lahat. Pag po sinabing higit sa lahat, ito yung pinakamaganda na dapat mong gawin. Sabi niya, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi yung binabanggit po dito mga bagay nito, doon sa mga naunang mga talata, ang pinoproblema po doon ng mga tao yung pagkain, inumin, isusuot sa kanyang buhay. Kaya nasabi po ng Bible, tingnan mo kayo mga ibon, hindi sila naghahanap buhay, pinakakain sila ng inyong ama na sa mundo. Kung naibigay ng Diyos yung buhay mo, kayang ibigay ng Diyos yung kabubuhay mo. Kung naibigay ng Diyos yung katawan mo, kayang ibigay ng Diyos yung pananamit mo. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, kayang ibigay po ng Diyos. At dapat mo lang gawin, ang sabi po ng talata, ngunit higit sa lahat, pag sinabing higit sa lahat, ito yung pinakamahalaga na dapat po natin gawin, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. O magandang sabihin, unahin po natin yung Diyos sa buhay natin. Amen! Kasi siya po yung nagbibigay ng lahat ng bagay. Yung Diyos ang nagbibigay ng iyong buhay. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang Diyos ang kaya magbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kasi ang tao, kapag po nakatanggap ng biyaya, nakakalimutan yung nagbibigay ng biyaya at ang inuuna, yung ibinigay na biyaya. Kaya kapag nawala po yung biyaya, babalik po siya doon sa nagbibigay ng biyaya. Ang maganda po natin gawin, unahin po natin yung nagbibigay ng biyaya. Amen? Unahin natin yung Diyos. Pangalawa, mabuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Kuminsan yung mundo talagang magulo. Yung mundo po kasi kuminsan, konting tama, konting mali. At kuminsan yung mali, nagiging tama. Di ba? Yun po yung mundo. Subalit ang Diyos, gusto niya mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kasi habang ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, kasunod po nito yung mga pangako ng Diyos. Ano po pangako ng Diyos? Sabi niya, ibibigay. Hindi mo na hahanapin. Ibibigay na po ng Diyos. Ibig sabihin, siya na din po yung gagawa ng kaparaanan upang matugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. Ibig sabihin, hindi mo na masyadong iniintindi, iniisip yung mga bagay niyo. Kundi ang Diyos din po yung gumagawa ng kaparaanan upang matugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. Wow, wala akong trabaho, biglang may magbibigay siya ng trabaho, di ba? O dati nag-iintindi ka na wala kang mapapasok, ngayon, ikaw na yung nag-iisip, kanino ka? Saan kaya ako papasok? Dito.
Yung po bang ganun, yung iniintindi mo, siya na po yung gumagawa ng kapawaanan upang matugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi niya dito, lahat. Hindi po isang bagay lang, kundi sabi niya, lahat ng inyong mga pangangailangan. Kasi alam po ng Diyos kung itatas po natin yung talata na yan, wala po siya. Yung 32, kung titignan po natin yan, hindi ba't ang mga henpil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, alam na po pala ng Diyos yung kailangan po natin sa buhay natin. Kagaya po ng isang magulang, di ba? Alam po niya yung pangangailangan po ng kanyang anak, di ba? Alam po niya. Kahit hindi pa nga nagsasalita po yung bata, niyahanda na po ng magulang, di ba? O, nalaman pa lang po niya, buntis siya. Tapos nung nalaman niya, lalaki. Magpapasimula na pong bibili yan. Hindi pa man nagsasalita yung bata na, hindi, sali mo pong makahilit. Na, bili mo ako na ganito. Hindi pa nagsasalita yung bata, di ba? Pero yung magulang, dahil alam niya na kailangan po ng kanyang anak yun, namibili na siya ng damit. O, ano ba yung damit? Yung mga diaper, yung mga pangangailangan. Kaya pag lumabas na po yung bata, sa biyaya ng Diyos, kompleto na. Ganon din po yung Diyos sa buhay natin. Sabi niya, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya sabi niya, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kahawayan ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Kaya po niyang ibigay. Amen! Amen. At si Apostol Pablo, nagsabi po siya, kung naibigay ng Diyos yung buhay ng ating Panginoong Jesus, kaya din po niyang ibigay yung lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya po ibigay ng Diyos. Wala pong, sabi nga natin, walang mahiyawak, walang imposible sa Diyos. Unahin mo lang yung Panginoon. Kagaya po ni Abraham, yung kwento niya, pakita natin yung problema po ni Abraham sa kapulong kanyang asawa, napakabigat, di ba? Subalit makita natin, ang Diyos ay tumugon sa pangangailangan po ni Abraham. Sa tamang panahon, naisilang po si Isaac sa edad po na 100 taon. Diba? Tagal. Ngayon po, 34 pa lang ata, menopause na. Doon po 100 taon, nanganganak pa pala. So, ang gusto kong makita doon, tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Dahil kalooban ng Diyos na may silang po si Isaac, kaya po naisilang po siya sa tamang panahon. Di ba? Si Hannah. Diba? Dahil panganak po si Samuel. Kaya matagal, bago siya nanganak. Lagi siya kinakantsawan ng kanyang katulong. Si Hannah, hindi siya tumigil. At nung mapakinggan po niya yung sinabi sa kanya ng Diyos, sa tamang panahon ay panganak po si Samuel. So, lagi natin lagay sa puso natin, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hintayin lamang po natin yung tamang panahon. Amen? Kung nananalangin ka, pinangakuha ka ng Diyos na, anak, sa tamang panahon, magkakaw ka ng magandang bahay, hintayin mo lang. Siya po yung gagawa ng kaparaanan upang matugunan yung mga panalangin po natin. So, ito po yung tamang panahon. Amen! Ang Diyos po ay may tamang panahon sa lahat ng bagay. Kaya doon sa Ecclesiastes, lahat ng bagay na nagaganap dito sa ibabaw ng mundo, nagaganap sa panahong itinakda po ng Diyos. Kaya kung isa, magugulat ka na lang. Dati, inisip ko lang, magkakaroon ka ng tindahan, tapos ngayon may tindahan ka na. Yun po yung tamang panahon na binigay sa iyo ng Diyos, di ba? Nasa isip mo pa lang, sinasabi mo pa lang, tapos ngayon, eto na pala. Yes. Amen! Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Lagi natin ilalagay sa puso natin, ang Diyos hindi po siya nagbabago. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi kung makakawakan ka sa pangako ng tao, mabibigo ka. Subalit kung makakawakan po tayo sa pangako ng Diyos, tiyak. Awit 37:25. Ang sabi dito ni Apostol ni King David, sabi niya,
Mula pagkabata, ngayon ay tumanda na sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat sa dito. Sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Sabi niya, sa taong tapat. Ang Diyos po natin ay tapat. Amen po ba doon? Ang kailangan lamang po ng Diyos ay maging tapat po tayo sa Kanya. Sabi nga po ng isang lingkod ng Diyos, sa taong tapat ang Diyos ay laging sapat. Ganun po yung Diyos sa buhay po niya. Kaya si David, ang sabi niya, mula pagkabata, ngayon ako'y tumanda na. Sabi niya, mula nung nakita niya sa buhay niya, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Maging tapat lamang po tayo sa Diyos. Amen. Kasi kung minsan bilang tao, gumagawa po tayo ng iba't ibang mga kaparaanan na hindi naman ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya kung minsan, wala po doon yung pagsama sa atin ng Diyos, wala po doon yung totoong pagpapala sa atin po ng Diyos. Subalit kung tayo po lalakad at mamumuhay na may katapatan sa Diyos, ang Diyos ay magiging tapat sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen?